Mapagpalang araw muli mga kapatid kay Kristo. Kanina po ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na makipag-usap sa aking matagal ng kaibigan. Nais ko pong ibahagi ito sa iyo, Ma'am Remedios Bantok, at sa inyo na rin pong mga kapatid kay Kristo. Ito ay kaugnay sa aming pinag-usapan kanina tungkol sa panalangin at ang salita ng Diyos. Mahalaga po ang panalangin. Mahalaga higit sa lahat na ang salita ng Diyos ay nasa ating puso at isip o kaluluwa. Ang panalangin ay binibigyan niya tayo ng comfort at ito ay paraan upang humingi po tayo sa Diyos sa kung ano man ang ating mga kahilingan. Ang salita ng Diyos ay pangmatagalang solusyon o paraan para mabigyan ng solusyon ang ating mga suliranin o mga problema sa buhay. Halimbawa, may umaway sa atin, gamitin natin ang sitwasyon na hindi pagkakaintindihan dahil marami nang nangyayari ngayon na mga ganon sa kalsada, kapitbahay, o kahit sa trabaho ay nangyayari ang mga hindi pagkakaunawaan. Kung ang salita ng Diyos ay nasa ating puso at isip, dahil ito ay ating pinaniniwalaan, ay kahit na may nang away sa atin, ay hindi tayo basta-basta na gumaganti ng masama. Dahil kung ang salita ng Diyos ay nasa atin, ay meron tayong pagtitinti. Kaya nga po sa Galatians 5:22-23, ang bunga ng Espiritu ng Diyos, dahil sinabi ni Jesucristo sa Juan 6:63 na ang kanyang mga salita na kanyang sinasabi sa atin ay mga espiritu at buhay. Kaya kung ang salita ng Diyos ay nasa ating kaluluwa, isip at puso, ay nagkakaroon tayo ng bunga na kagaya ng love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, self-control. Kaya po, kahit na merong nang-aaway sa atin, hindi po tayo gumaganti. O kung sinuntok man tayo, binato man tayo, hindi po tayo nanununtok din o kaya bumabato rin ng bato sa kapwa. Kundi, kung batuhin nila tayo ng bato, ay bumabato rin tayo ng tinapay. Ang ibig sabihin po nun ay kabutihan ang ating ibato o isukli sa masamang kanilang ginagawa. Nagagawa lang po natin na hindi gumaganti ng masama at maging mabuti pa rin sa mga taong gumagawa ng hindi mabuti sa atin kung meron po yung bunga ng Espiritu ng Diyos, dahil magkakaroon po tayo ng self-control dahil sa ating pananampalataya sa kanyang salita. Sa isang ordinaryong tao, kapag binato siya ng bato, ay magugulat po yun at babato rin siya o kaya ay sisigaw at magagalit o kaya manununtok. Yun po yung reaksyon niya kaagad. Pero kung nasa atin na po yung Holy Spirit o yung bunga ng salita ng Diyos, ay mag-iisip po tayo. Yung attitude po natin ay magpe-pray po tayo. Hihingi po tayo ng gabay sa Diyos. Kasi meron po yung Holy Spirit na magpapaalala sa atin at gagabay sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Pero ang reaksyon ng walang pananampalataya sa salita ng Diyos ay hindi mabuti. Dahil wala yung bunga ng salita ng Diyos o Espiritu ng Diyos sa kanya. Hindi niya maiisip ang manalangin. Ang maiisip po nila kaagad ay magagalit din o kaya ay gaganti dahil wala po yung Holy Spirit na magpapaalala sa kanila kung ano ang mabuti nilang gawin kagaya ng manalangin. At wala pong maipaalala ang Holy Spirit sa atin kung wala pong kaalaman o wala pong salita ng Diyos na naka-install sa ating isip at sa ating puso o sa ating kaluluwa. Hindi nakatanim sa puso at isip dahil hindi niya pinanampalatayaan ang mga salita ng Diyos. Maaring narinig nila pero hindi nila ito isinasa puso
at isinasa isip, kaya hindi rin nila maisagawa. Kasi ang talagang nananampalataya ay isinasa puso, isinasa isip, at naisasagawa. Ito po ay personal ko ring naobserbahan sa aking sarili. Noon, narinig ko na rin ang mga salita ng Diyos, pero hindi ko talaga ito isinasabuhay. Ay kapag merong mga hindi pagkakaunawaan, ay talagang nagugulat din ako at nakakapagsalita rin ako ng hindi mabuti o nakakagawa rin ako ng hindi mabuti. Ngunit simula nang pinaniwalaan ko at ginagawa ko ang makakaya ko para sundin ang salita ng Diyos dahil nananampalataya ako sa salita ng Diyos, ay kapag merong mga hindi pagkakaintindihan o kaya inaway ako, ay agad pumupunta sa isip ko na manalangin kahit na yung sa isip lang. Parang may nagbubulong sa akin na ganito ang gawin mo, ganito ang sabihin mo, ganito dapat ang iyong reaksyon. At yung mga aksyon ko ay hindi marahas. Yung mga aksyon ko ay apekto ng aking pinanampalatayaang salita ng Diyos. Kahit na marunong tayong manalangin, kung hindi tayo nananampalataya sa salita ng Diyos, hindi napupunta sa puso, hindi isinasa isip, ay ang ating sinasabi at ginagawa, reaksyon sa mga pangyayari ay hindi mabuti. At iyon po ay nagre-resulta sa pagsisisi pagkatapos. Ngunit kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin dahil nananampalataya tayo, pinaniniwalaan natin na ang mga salita ng Diyos ay totoo, ay nagkakaroon po tayo ng chance na maisip na manalangin at bigyan tayo ng Diyos ng gabay. Pero kung wala yung salita ng Diyos, agad-agad ang reaksyon ay hindi mabuti. Kung wala yung Espiritu ng Diyos dahil hindi nananampalataya sa salita ng Diyos, malamang walang kaalaman o kaya may kaalaman pero hindi niya pinaniniwala ang mga salita ng Diyos ay buhay na nagpapakilo sa tao, ay ang action, reaction ay hindi mabuti. Kaya meron yung mga away na hindi nare-resolba o hindi pagkakaintindihan na nauuwi sa sakitan dahil wala ang bunga ng Espiritu ng Diyos. Dahil marahil sa kakulangan sa kaalaman sa mga salita ng Diyos o dahil sa hindi pinanampalatayaan o pinaniniwalaan ang mga salita ng Diyos na narinig. Hindi isinasa puso at hindi isinasa isip. Kung meron tayong pananampalataya sa mga salita ng Diyos at dahil dun ay meron ang Holy Spirit sa atin, bukod sa nananalangin tayo, ay wala tayong pagsisisihan sa huli. Hindi kagaya kapag wala yung salita ng Diyos sa ating puso at isip o kaluluwa, ay kadalasan nagsisisi tayo sa huli dahil sa ating mga reaksyon at aksyon sa mga nasasalubong nating mga suliranin sa buhay. Mahalaga ang mga salita ng Diyos, lalo na sa ngayon dahil marami na ang nangyayari sa mundo. Bigla-bigla na lang na magkakaroon ng problema at minsan ay parang sabay-sabay pa. Kaya kung ayaw nating magpapatong-patong ang ating mga problema o ang mga suliranin na ating kinakaharap, ay paniwalaan natin ang mga salita ng Diyos. Magbasa tayo, makinig tayo, at mag-meditate tayo sa mga salita ng Diyos para ito ay tunay na mapunta sa puso at isip natin. Para kapag nakaharap tayo sa mga suliranin sa buhay, ay masolusyonan ang ating mga problema at hindi na ito madagdagan pa. Ang mga suliranin sa buhay ay madaling mabigyan ng solusyon kung meron tayong mga bunga ng banal na Espiritu Santo. Dahil kung meron tayo ng mga ito, ay maiiwasan ang paglala, pagdami, at paglaki ng mga
problema o suliranin natin sa buhay dahil bibigyan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos ng kaliwanagan, ng peace of mind, ng kagalakan, ng pananampalataya kahit na tayo ay nasa gitna ng mga suliranin o problema sa buhay. At dahil po nasa atin ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, kaamuhan, ay mahinahon nating hinaharap at hinahanapan ng solusyon. Dahil meron po tayong peace of mind na galing sa Espiritu ng Diyos. Hindi po ba kapag tayo ay nahaharap sa mga problema sa buhay at tayo ay tuliro, pagabag, ay hindi po tayo nakakapag-isip ng mabuti sa kung ano ang dapat nating gawin. Ang salita ng Diyos po na may kasamang Espiritu ng Diyos dahil sa may pag-ibig, may kapayapaan, kahinahunan, pananampalataya, ay naiiwasan po natin ang gumawa ng masama. Ang kabutihan ng pinanampalatayaan ang salita ng Diyos bukod sa panalangin ay ang reaksyon kapag meron tayong mga nasasalubong na suliranin sa buhay, maging problema man yan o kaya ay mga gusot, hindi pagkakaunawaan sa buhay, ay ang reaksyon natin ay solusyon ang ating ginagawa o aksyon. Ngunit kahit na manalangin tayo, kung wala yung salita ng Diyos sa atin na ating pinanampalatayaan at dahil dun wala yung Espiritu ng Diyos sa atin, ang ating reaksyon ay magiging distraction o kasiraan. Kaya mahalaga po ang mga salita ng Diyos na ating pinaniniwalaan. Ang naniniwala sa salita ng Diyos ay isinasa puso, isinasa isip, at dahil doon ay kanya itong naisasagawa. Dahil sa tulong ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo at ang Espiritu ng Diyos.